Okay, start na po tayo. No? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? DPWH umamin po na may ghost project na flood control program, flood control projects, no? At nasa na po, no? Bukod po doon, meron pa kanina na no? Parang ghost rin eh. Ghost, kung may ghost project, parang kanina kung susuriin mo, parang ghost contractor. Marami pong contractor na hindi dumalo sa hearing sa Senado kanina. Yan po tayo dyan. Yari kayo dyan. Anong gagawin ng mga yan? Bahala na kayo sa buhay nyo. Yan po ang pag-uusapan natin. Tsaka ito po, no? Yung mga matitigas sa muka. Nasa na po yung mga matitigas na muka na nananawagan ng accountability at impeachment kay BP Sara. Nasaan kayo ngayon? Ito po, lantar na po to. Umaamin na po yung mga tauhan ng gobyerno na may mga ghost project. Bakit wala pong sumisigaw ng accountability, wala nagrarally, walang galit na pare? Mga father, Tabi, kumusta ka na Tabi? Laila, Honti, mga tao nga naman. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, natural lang po no, tumahimik yung impeachment. Nakakahiya po kasi. Di ba? Pag ikaw pinurso mo pa ngayon, masyadong obvious po na ang punteriya nyo lang mga Duterte. Ang pinag-uusapan natin kay BP Sara, buong budget na 600 million. Buong budget na kino-question. Ibig sabihin, lahat po ng confidential fund ni BP Sara mula nung nagsimula siya, ninakaw niya na. Wala nang ginastos kahit saan. Talagang dinerecho sa bulsa. Pero wala pa rin po yan sa kalingkingan ng budget natin dito sa mga flood control. Ano yung sabi? 1.4 billion a day. Isang araw lang po. No? Doblehin mo yung pinoproblema nilang budget ni BP Sara sa confidential fund. Doblehin mo yun, mahigit pa sa isang araw na budget ng flood control projects. Isang araw lang ang katumbas ng pinagwawala nila na ilang taon na pinaglaban, na ilang taon ipinanira kay BP Sara, ilang taon pumunta Supreme Court, pumunta rally dito, rally doon. Mga pare, mga father, kumusta na po tayo dyan? Ito po ang tunay na panawagan ng accountability, mga father. Hindi po yung imbento lang na ulitin ko na naman po, million times ko nang sinasabi to. Si BP Sara, wala pong napatunayan ng COA na katiwalian. In fact, yung pinakamataas na pwedeng i-rate, yung pinakamataas na grado na pwedeng ibigay ng COA, binigay nila kay BP Sara, unmodified. Tanong, bakit iniimbestigahan? Kulang ng papeles. Hindi po dahil sa may katiwalian. Hindi po dahil sa may nawawalang pera. Kulang lang po ng papeles. Magkano yung mga pinag-uusapan natin? Yung buong, kung ilang taon na si BP Sara ngayon na Vice President, yun po, yung buong budget niya ng confidential fund, 600 million. Grabe po. Antitindi ng mga yan na naghihiyawan, nagdadasal,
nagpapabindisyon sa kanilang mga ipinaglalaban na mga kadimunyuhan. O, mga kaparian, nasa na po kayo? O, yung mga pastor ni Abante, asa na yung pinaglalaban yung para sa tuwid na landas? O, tabi. Kahit tabi ka, nakikituwid na landas ka. Asan na kayo ngayon? Bakit hindi namin kayo narinig na nagpo-protesta laban dito sa mga totoong magnanakaw? Sa totoong nagbulsa ng pera ng taong bayan? O, dehin bukiki kayo. Yan po ang nakakatakot. Yang mga tumututol lang sa mga Duterte. Pero dito, no, sa lantaran, nawawalang mga pondo. Ghost nga eh. Nawawala po talaga lahat. Dehin bukiki sila lahat ngayon. Nakakatakot po yan kasi mas okay pa sa kanila. Mas okay pa sa kanila ng harap-harapang nakawan ang mga taong bayan. Mas okay pa sa kanila kaysa tapat na paglilingkod ng mga Duterte. Yan yung sinasabi natin eh. Na mga ipokrito. O, sama na natin yung mga pare. Nasaan na yung mga nagwawala-wala pa po kayo mga father? Father! Mother, father! Rally pa! Dito, wala. Dehin bukiki. Meron bang kontribusyon ng mga kontraktor? Baka malakas magbigay sa simbahan ng mga kontraktor, ha? O, nasan yung mga media? Mainstream media. Halos ayaw nilang ibalita, eh. Napopwersa lang sila, napipilitan lang sila dahil Laila de Lima. Ano na? Ito si Hontiveros, tahimik kayata Hontiveros. Diyan nyo po makikita yung mga tunay na may pinaglalaban. No? Diyan nyo po makikita yung mga tunay na mga makatao, makamamamayan, kung sino talaga ang tunay na kakampi ng taong bayan. Taong bayan kayo ng taong bayan. Eh. Nung ninakawan, pinakita, trilyon na po ang ninanakaw. Trilyon. Pero ang concern ninyo, yung milyon lang. Na hindi ninakaw, ha? Milyon na inintriga ninyo. Intriga lang yung milyon na yan. Diyan kayo concern. Pero sa totoong nakawan, dehin bukiki. O, kita nyo, sa Bulacan pa lang, 5.9 billion. Eh, butal pa lang yan. Mas malaki na sa budget ni BP Sara eh. Butal pa lang eh. Akalain nyo, butal pa lang ng isang probinsya. Hindi buong probinsya yan ng Bulacan. Yung 5.9, isang kontraktor lang sa Bulacan. Hindi po buong Bulacan yan. Malaki po sa buong Bulacan eh. Isang kontraktor lang po yan ng Bulacan. Pero, asan po yung ingay ninyo? Asan yung nagkakandamatay, yung nagkakanda, yung parang bulating apo ni Cory? Asan ka na, Cory? Cory. Nagkakanda bulati ka dyan sa... May mga... Asan na yung pag ganun-ganun mo? Nasaan na? Yung gumaganon-ganon ka. Impeachment, hanggang impeachment lang kayo thumbs down. Puta, trilyon to. Trilyon ang pinag-uusapan sa impeachment. Milyon lang. Talagang wala tong mga to. Ganyan po sila ka-ipokrito lahat. Hindi nyo tunay na pinaglalaban ng taong bayan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Shell joke no. Shell joke no. Matindi po. Alam nyo,
Yan, pinapakita nyo lang kung gaano kayo kasalot. Okay. Ano-ano po yung mga lumabas na katiwalian? Hindi namin kayo tatantanan. Kayong mga kaparian, kayong mga Uy, Franz Castro, nasan na kayo? Manuel, si Raulo, nasan ka na? Si Raulo, nasan na si French Castro? Oh, Lisa, ay yung isa, anong pangalan nun? Yung Gabriela, nasan na kayo? Dane Bokiki. Bawal kontrahin ng mga congressman. Halatang halata kayo, mga unggoy. Pinagbubulan nyo kami. Okay. Ano po yung mga nalantad sa atin? Congratulations muli. Sa ikalawang pagkakataon, hindi mo kami binigo, Senator Marcoleta. Yung una, yung yung kay BP Sara na inilibing nila. Ngayon, eto. Unang ano pa lang po ng Blue Ribbon Committee. Patok na patok agad. O yun, si Brosas. Nasaan ka na, Brosas? Yung mga nagdrama nun na 11 days. Okay. Ano po yung mga nalantad dito? Una, umamin po ang DPWH Secretary na mayroong mga ghost project. Okay. Billion po. Ghost project. Wala po talaga yan. Hindi po yan. Alam niyo po, pag mga proyekto po ng DPWH, nilalantad pa nga yan, di ba? This is where your taxes go. Di ba? Yan yung may mga tarpaulin eh. Eto yan, magkano ang budget para alam ng tao. Eh kung ghost project po, walang nakaalam talaga. Sabi nga ng gobernador ng Bulacan eh. Ha? Meron ba niyan? Pati si governor. Go, wala ka bang pakialam, Go? Ginagamit yung lalawigan mo. Ikaw ang may pinakamalaking pondo, wala kang alam. Ano ba naman yung Go? Alam nyo pa, pag nanalo, yan, ibang klase manalo yan si Gub eh. Tambakan eh. Tambak mga kalaban yan eh. Grabe to si Gub oh. Kumusta naman ang mga Scorpio na? Ghost Project. Ang kahulugan po ng Ghost Project, pinondohan, ha? Tapos, ni-receive. May nakapirma po na completed, project completed. Pero bago pa po yan, meron pa po yan, pag 25% na kukubra kasi. Ha? Hindi naman po yan yung pagtapos na, tsaka lang kukubra yung mga kontraktor eh. 25% kukubra sila. So titignan mo ngayon dapat, ikaw DPWH. Asan na yung pinatayo mong 25% ng tapos? Okay. Pag may nag-approve nun ng 25%, walang nakita kahit ano, ano po tawag doon? Pucha, hindi na po simpleng ano yan. Kung billion po ang pinag-uusapan, talagang habang buhay na pagkabilanggo yan. Plunder. Plunder po yan. In-approve mo, okay. In-inspection ko, nakita ko magandang pagkakatayo ng ano, ng hangin. Ghost project eh. Tapos pagka nakakalahati, kobra na naman. Hanggang natapos po, sinertify na tapos na. Pumirma yung mga dapat pumirmang taga DPWH. Ito na po ang pinaka-worst talaga. Sa worst na worst. Sabi kanina, bakit po natahimik na yung ano, yung impeachment. Wala na pong panama rito ang impeachment. Pag may nanawagan pa po ng impeachment sa kabila,
Ha? Pag sumigaw pa rin sila na impeach na si BP Sara. Pag ito na ibintang nyo pa sa mga Duterte, ewan ko na lang kung gaano nakatindi maglubid-lubid ang mga taga-media at saka si Auntie Claire. Pag naibintang nyo pa rin to, wala na po eh. Talagang ito pong pamala na to, talagang sinagad tayo. Yan ang mga inuutang natin. Nalulubog tayo sa utang kasabay ng paglubog natin sa baha. Walang proyekto, walang malalaking proyekto, pero mas malalaki ang utang natin. Grabe po to. Ito nang inabot ng Pilipinas, mga kapatid. Flood control pa lang yan, ha? Paano pa pag sinilip natin yung bilyon din na ayuda? Baka trilyon na rin yan ngayon. Wala pang sumisilip eh. Alam po naman natin kung sino mga involved dyan. Diyos ko naman. Ito po ang nakaka-insulto talaga sa atin eh. Kaya pala mainit na mainit kay BP Sara. Para pagtakpan, ito po talaga yung pinaka-diversionary. Si BP Sara talaga at si Tatay Digong ang pinaka-diversionary nila sa mga pagnanakaw na ginagawa nila sa atin. Ito na po yun. Wala na pong higit pa rito. Sama-sama na po yung galit na nararamdaman natin yan. Kaya nga sabi ko kanina, nakikiusap na ako, maski dito sa mga vlogger, na mga nagtatalo-talo sa humba, at kung ano-ano pa, na away-away yung mga vlogger ng ano. Sabi ko nga kanina sa okay po yan, mag-away-away pa rin kayo. Kung isang oras kayo nag-aaway, pwede ba magbigay naman kayo ng 10 minuto para ipakita naman itong pangwawalang hiya na sa pondo ng taong bayan. Garapalan na po to. Hindi po to simpleng pagnanakaw, pangangamkam. Plunder po to. Lahat po yan pwedeng panghabang buhay. Mag-away-away pa rin kayo. Pero magbigay naman kayo kahit 5 minuto man lang na sabihin na may magnanakaw na diversionary kasi yan eh. Alam niyo yung ginagawa nyo? Diversion din yan eh. Kita nyo po yung mga OFW yung sa kanila lang nanonood. Pucha, mas concern pa sa humba kung binayaran ba o hindi. Kung nilantakan ba o hindi. Ghost Project, grabe po. No? Baka naman may ginawa naman, ikaw Badong, masyado ka naman. Opo, congratulations po kay Bonoan. At least may ginawa po yung mama. Una, umamin siya na meron. Kapit po kayo. Nako, matutuwa po kayo. Hindi ko Hindi ko lang po alam ha. Hindi ko lang po alam kung matutuwa kayo sa ibabalita ko kasi meron na pong meron na pong ginawa ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary. Hindi ko lang nga alam kung kayo po ay matutuwa sa ginawa o hindi. Alam niyo po kung ano ginawa ng Secretary of DPWH? Ha? Alam niyo po ba? Tanong niyo po. Alam niyo po kung ano po ang ginawa? Ha? Alam niyo po kung anong ginawa ng Secretary? Baka naman Badong mga tinanggal na. Ha? Badong, baka naman tinanggal na yun kasi putya grabe, mga ghost project. Tapos mga ampaw na project, nakita niyo sa Mindoro. No?
Ha? Yan ang magandang tanong mo, okay. Bakit hindi tinatanggal? Kahit nga preventive suspension. Oh. Dito tayo nagtataka eh. Sa iba, putya, may galit pa, suspended pa. Yung mga naalala niyo yung sa ano, yung sa may rally dati na pinakamalaking rally ng Maisog dito sa may Davao del Norte ba yan o Davao del Sur? Di ba suspended yung ano diyan, nasuspende yung kanilang gobernador? Hindi po kasi lalaki nito yung mga pinagsususpende nyo kung ano-ano lang, maliliit eh. Eto po, oh. Ang tanong ko lang po, bawal na po ba, lalo na sa DPWH, ang preventive suspension? Oh, tanungin niya. Kanina pa namin tinanong Badong, hindi mo pa sinasagot. Ano ang ginawa ni Bonoan? Aba, meron naman pong ginawa. Ha? Lahat po ng mga region, kala nyo walang gagawin, ha? Akala ko walang gagawin, eh. Kaya lang di ko lang alam kung matutuwa kayo. Ang ginawa po ni Secretary Bonoan, ire-reshuffle niya ang mga regional director. I-reshuffle mo lang. Halimbawa po, yung Davao Region, ilalagay siguro sa NCR. Yung NCR, ilalagay sa Central Luzon. Yung Central Luzon, ilalagay dun sa... Patay tayo dyan. Grabe. No? Ito po yung mga pinagtatakpan nila. Kasi magagalit tayo talaga. Dahil anong ginawa niyo kay Tatay Digong, ha? Kaya tuwan-tuwa sila. Walang katapusang ICC. Kaya po nariyan si Auntie Claire para yung magalit ba natin. Mapunta lang kala Auntie Claire, mapunta lang dito sa ICC, mapunta lang kung kani-kanino. Nereshuffle lang po. Yun na po yung pinaka-parusa. Si BP Sara, walang ebidensya, inimpeach. No? Kung hindi pa po napigilan ng Supreme Court, may impeachment trial na po ngayon. Impeachment trial na sana ngayon. Buti nga, napigilan pa ng Supreme Court. Wala pong ebidensya. Eto po, kitang-kita po ng dalawang mata natin. Warak na warak. Yung mga, ang dami pong issue. Unang issue, yan nga. Ayon kay Marcoleta, sa dami, may pagbibigyan na yung mga lahat ng pumipirma, yung mga back, meron sila dyan. Pati pala yung mga natalong kontraktor, meron pa din. No? Para walang umangal, pare-pareho. Hindi magsisilipan. Halimbawa, 2 tayong kontraktor, 3 tayo. Ako nanalo. Bibigyan ko rin kayo para pare-pareho tayo. Wala tayong tahimik lang lahat. Yung pumirma. Yung nagdeklara na ako nanalo. Back ang tawag doon. Bids and committee. Bids and yun, basta yun. Meron din lagay yun. Meron lagay si congressman. May lagay si district DPWH, may lagay pa ang natitira daw, tapos kukuha pa ng tubo yung kontraktor. Ayon kay Marcoleta, sa kwenta niya, 26% na lang ang natitira na pangpagawa, Bids and Awards Committee. 26% na lang ang natitira para ipampagawa mo ng flood control projects. Hindi ka na talaga bibili ng bakal. Hindi mo na talaga tatapangan yung mga anyways, kung masira man yan, di may pondo na naman kayo pagpapagawa. Walang katapusan na pagawain kasi habang may pinapagawa, meron mga lagayan na ganyan. Sad-sad po talaga tayo.
Kaya pala sila galit na galit sa mga Duterte. Kaya pala imbestiga dito, doon. Alam niyo yung pag-iimbestiga nila? Tuwan-tuwa pa sila pag galit tayo. Yung ginagalit nila yung mga Duterte, hindi po natin tuloy nasisilip yung mga ginagawa nila. Hayaan mo na yung mga Duterte, magalit. Magalit yan, pinakulong natin si Tatay Digong. Total, kay Tory naman sila magagalit. O, pinalusob yung KOJC. Hayaan mo na yung mga yan na magalit. Total, kay Tory naman sila magagalit. Hindi sa mga kumikita sa mga flood control projects. Si Auntie Claire, hayaan mo lang magalit sila kay Auntie Claire. Kaya tayo mga kapatid, galit na galit tayo, hindi natin. Walang focus yung galit natin eh. Sama-sama po yan. Sino may control ng DPWH o congressman? Hindi ka malalagay, ayon dito, no? Hindi ka po mapupunta ng walang basbas. Lahat po yan, mga bata-bata nila, sanga-sanga na. O, yun yung una, di ba? Yun yung mga katiwalian na nakikita natin dito. Biruin mo, 26%. Dati nagugulat na tayo eh. Na 40%, Kalamagalong tsaka kay Lacson, 40% yung napupunta sa lagay. Ngayon, 26% na lang yung actual. O ikalawa, may mga ghost project na talaga. Ikatlo, parang may ghost contractor na rin. Sinabi ni Amy kanina na yung mga may lisensya na contractor, nagpapalisensya lang. Binabayaran lang yung lisensya nila. Alam niyo po ba kung bakit? Katulad kanina, yung pupukpukin ni Marcoleta na martilyo. Liton-lito siya eh, kung paano niya eh. Dinidinay niya na meron na siyang project. Tapos nung tinanong ni Marcoleta, kung wala ka pang project, paano ka napunta sa top 15? Kasi top 15 lang po eh. Ayun po yung umaten kanina, ay teka lang muna. Mukhang hindi niya kaya sagutin yung kanyang, yung mga katanungan sa kanyang pagiging kontraktor. Liton-lito siya eh. Ano yung sinabi ni Senator Amy? Hindi ko na alam kasi nag-broadcast ako, pero yung opening statement niya na yung mga kontraktor may mga kontraktor, kunwari ako, mag-a-apply ako maging kontraktor. Gagamitin lang ako ng mga politiko, kasi may lisensya ako. Gagamitin ako ng mga politiko na kunwari ako yung pampronta, wala naman akong kapital, wala naman akong gagawin kundi ghost contractor din. Ghost project, ghost contractor. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, biglang mahihiya ka na ngayon. Makapal na lang po ang mukha na magsasabi na impeach natin si BP Sara. Dami, correct. Di ba ganyan din yung inimbestigahan yung sa Bureau of Customs? Meron din silang mga dami na importer. Yung mga dami na yun, nakakulong pa. Kaya malamang tong mga dami na to, itong makukulong. Bakit po kinakailangan pa nila ng dami? Ang nangangailangan po ng dami, halimbawa, ikaw congressman ka, o ikaw ay cabinet official, alangan namang ikaw mismo ang contractor. Imposible naman. Hindi pwede yun. Di ba?
Ikaw ang nagpupundo, tapos ikaw ang kontraktor. Kaya sabi ko, grabe tong ano na to, grabe tong katiwalian na to. Pag nakuha nyo pang ipa-impeach dahil sa accountability si BP Sara, ewan ko na lang kung gaano kakapal ang mukha nyo. Alam nyo yun, yung ang dami namin baho na tinatago, kaya gawa kayo ng gawa, okay lang sa kanila na magalit. Pero iba naman yung pinagagalitan. Di ba? Kinontempt na naman, Mr. Contempt. Kawawa, naawa tuloy ako sa mga visibly ngayon, nare-realize natin na hindi naman pala itong mga to. Pero gumagawa po sila, halimbawa, galit na galit tayo kay Paduano. Mukhang hindi naman kontraktor yata si Paduano. Galit na galit tayo kay Mr. Google. Kontraktor ba si Mr. Google? Galit na galit tayo kay Abante. Dapat tayo magalit. Biglang pagdating kay Abante, galit na dapat no? Galit na galit tayo kay Chua. Dapat talaga magalit kay Chua. Alam niyo po yun, may mga ginawa po sila. Kung titignan niyo po, yung mga mas galit na galit kay BP Sara, sila yung may tinatago talagang Pansinin niyo po yung mga gigil na gigil kung mag-press con. Tapos malalaman mo ngayon, mga kontraktor pala mga kamag-anak. Pantaboy po, divert na divert talaga O ano pa? Wala po kahit suspension, preventive suspension man lang, wala. Hais. Dapat po talaga nakikialam yung mga gobernador. Kaya lang nga, 'di ba? Sa ang kasabihan nga, ang kasabihan nga mga kapatid. Kung kaya pala ako minsan nagtataka ako, bakit ito paulit-ulit yung pagmumukha? Ang daming mga congressman. Bakit paulit-ulit yung nagpe-press con at galit na galit sila? Parang may ginawa sa kanila talagang kala mo na nagawan sila ng kasalanan ng mga Duterte kung magalit sa Duterte. Correct, yan pong mga quadcom, tricom na yan, pantakip po lahat yan. Diba? Bakit sinong hindi magagalit? Alam niyo po yun? Alam nila yung epekto Alam nila yung epekto na kaya tayo magagalit kasi yung visibly walang kinalaman, magagalit po tayo dahil di ba yung anong tawag doon? Yung rider na yan, yung one rider na yan, contractor din pamilya niyan, di ba? Yan yung mga galit na galit sa mga Duterte. Ang iniisip ko noon, baka mga taga Mindanao to lahat Kaya galit na galit, parang yung mga kalaban nila. Yung pala, kaya pala kay galit na galit, no? Siguro mag-press con kayo para sa atin, maibugaw natin yung galit ng mga Duterte na yan. Pantabo yung galit. Tuwan-tuwa siguro sila kay Oyabak Vice Oyabak Dahil kahit papano, nalipat yung galit natin Mas lalong tuwan-tuwa sila dyan sa mga humba-humba na yan. Hindi nyo po namamalayan, nadadivert po ng mga usapin nyo dyan sa away-away, yung mga Duterte supporters nalilibang na rin. Una, nalilibang na. Yung iba, nakikigalit na rin. Okay lang sa kanila basta magalit sa iba Itabo yung galit. Tayo rin, nagagalit din tayo kala Ontiveros, nagagalit din tayo kala Dilima, nagagalit din. Okay lang, no? Okay lang sa kanila. Sige, wag lang sa amin.
Grabe po. Mapapagrabe ka na lang eh. Deboy Vlogs, thank you very much sa $199 na pangkape. Hindi mo akalain na harap-harapan. Ngayon, ang problema ngayon, alam na ng buong Pilipinas na may katiwalian, walang aksyon, walang may napaparusahan, walang nakukulong. Ang nakulong yung tatay natin na ang tanging gusto lang ay gumanda ang Pilipinas. Yun ang pinakulong. Siyempre, magagalit na tayo. Galit na talaga. Wala na. Galit tayo kay Auntie Claire, galit tayo kay Tory, galit tayo kay Paduano. Parang tuwa-tuwa sila. Kaya si Paduano, minember lahat ng ano, you know? Ginawang member si Paduano. Kanino ba galit? Kay Paduano tsaka kay Abante. Sige, sama mo sa lahat yan. Para, tapos sila, hindi sila kasali, no? Hindi sila sumasali sa mga investigasyon. Sino yung silang sinasabi ko? Si Martin tsaka si Saldico. Na sabi ni BP Sara na may tunay na control na budget. Alam nyo po, hindi naman, katulad po ng sinasabi ko, hindi naman po mga, ano yan eh, kakampi po natin si Goma ba? Richard Gomez, kakampi po natin yan sa anti-war on drugs. O kung kakampi natin yan, bakit hindi PDP? Kayo naman, no? May mga politiko lang tayong kakampi dahil sa ganito. Katulad ni Rowena Guanzon, kakampi natin yan pag anti-Marcos kasi siya. Oo. Pero sa ibang bagay, yung pagiging dilaw niya, puta, kalaban natin yan. Matututo kayo. Si Ted Pailon, no? Kakampi natin maraming beses. Pero pag amon na niya, amon yan, pangilinan, amon niya mga oligarko eh. Tayo lang po talaga. Tayo lang talagang mga Duterte. Kaya ang ginagawa naman sa atin, pag nag-away-away na, puta, humba, taniman niya na, hindi naman siguro tanim yan. Wala akong, sabi ko nga, mag-away-away pa rin po kayo kasi masaya naman kayo dyan eh. Pero pwede po ba mga 5 minuto, 10 minuto, banata naman natin yung mga kalaban ng Duterteng totoo, di ba? Hindi na yung kayo-kayo na lang naglalaban. Okay lang po yan, mag-away pa rin kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Putya, alam niyo yung si Miguel Bugilgil. Lalong pinipigil, lalo nang gigigil. Mag-away, eto po payo ko sa mga nag-away-away ng mga Duterte. Mag-away-away pa rin po kayo. Pero magtira naman kayo pag nagba-vlogs kayo. Magtira naman kayo ng 5 to 10 minutes para banata naman yung mga tunay na kalaban natin. Kasi sa totoo lang, masikat kayo sa amin eh. Di ba? Masikat kayo kay Badong, masikat kayo sa mga Birada Aguila Boys. Oh. Ano na gagawin na parusa sa mga may ghost projects? Hindi mo ba narinig, Tess Renon? Gumawa na ng paraan si Bonoan. Nireshuffle niya yung mga regional director. Yun na yun. Ano ba? Ano ba banda? Ano ba mga parusa? Yun na yun. Nireshuffle na. Oh. Tindi, no? Yung dating presidente na nagmahal sa bayan, no? Pinagtulungan lang. Nung magagawa natin, Tess Renon, kaya nga tayo nagkakaganitong Pilipinas eh. Hindi worth yung mga ginawa nyo sa mga Duterte kumpara sa mga kasalanan ng mga to. Meron pa ba na papasok dito na magsabi,
dakdak ka ng dakdak, kumilos ka naman. Ito na po yung pagkilos namin.